Mga katambay, kamusta po? Si Kamanong po, nagbabalik na naman po muli para po magkomento po sa inyo. Dito po sa Tambayan Makabayan, samahan niyo po ang inyong lingkod, magkomentuhan po tayo. Magandang umaga po muna sa inyo, tanghali, hapon, gabi, at madaling araw po sa ating lahat. Sana po nasa mapayapa po tayong kalagayan at maayos, mga kabayan. Ito po, umpisa na po natin, mga kabayan, komentuhan po natin itong pong pahayag ni Senadora Amy Marcos na siya po ay nagdududa na. Nagdududa daw po siya, ang kanyang pinsan ay kung nasa Pilipinas pa. Mga kabayan, nagdududa daw po siya. Baka ang kanyang pinsan ay wala na sa Pilipinas. Baka sumunod na kay Saldico. Ito po yung mga politiko na wala pong kinalaman sa anomalya. Tigas po ang tanggi nito, mga tambay. Lalong-lalo po si Tambaluslos, di ba? Wala siyang kinalaman at wala pong investigasyon na ginagawa dyan. Bakit kaya? Dahil kailangan pong bigyan ng panahon para makapaghanda. Hindi po ba? Walang investigasyon sa House of Representatives, walang investigasyon sa Senado. Hindi ba tayo nagtataka? At hindi ba kayo nagtataka? Napakalaki po ng panahon na binibigay kay Tambaluslos. Hindi kaya ito yung panahon para siya tumakas at madala niya lahat ang dapat niyang dalhin? Hindi kaya? Nagtatanong lang si Kamanong. Pakinggan po natin ang balita po at pahayag po ng kanyang pinsan, mga kababayan. Yung bonjing out, boji in, na bilang reaksyon mo nga doon sa pagbitiw ni Martin Romualdez bilang Speaker of the House, gusto ka naming hinga ng reaksyon dito kasi doon sa direktang pagkakadawit na dito kay Martin Romualdez ni Orly Gutesa, no? Doon sa hearing po sa Senado at ngayon, ipasasabina na rin ng Independent Commission on Infrastructure. Reaction po. Okay. Syempre, hindi ako nagulat dahil kailan ba yun? Yung may video kami ni VP Sara na Tambaluslos. Don't be afraid of Tambaluslos. Nako, May pa yata yun. Mga yun ba yun? Noong 2023, katagal-tagal na eh. Kasi alam naman natin, di nagtagal yung lab team ng unit team. Talagang isang taon pa lang eh, talagang umpugan na. Dahil nga kay Tambaluslos / Bonjing. Kaya ayun. Yun ng Kim Bonjing, the great leader, nakakaloka. Tapos, yun nga, si Bonji D, mabait kasi yon at mahusay. Sana kayanin niya, baka naman sobrang bait, hindi niya kayanin ang mga buhaya na naganap ngayon. Pero senador ka na eh, nung 19th Congress, Senator Amy, kung saan naganap nga itong grabe, ang bilyon na budget insertion at tinagurian nga na most corrupt budget yan no, sa kasaysayan ng Pilipinas. What do you know? Na ito, yung... Yes, kung maalala nyo, yung 2024, nagwawala na ako tungkol sa budget. Pagkatapos ng 2025, nung December last year, hindi ako pumirma kasi parang, sabi ko, tigilan na ito, puro naman photo op lang kami sa BICAM. Tapos nagugulat na lang kung anong lalabas yan sa BICAM. Hindi. Nakita niyo po, mga tambay? Yung tinatawag na si Ateng, hindi pumirma. Pero yung kapatid niya, pumirma. Pinirmahan niya po yung GAA, yung budget. Nakita niyo po mga katarantaduhan at kawalang hiyaan at kasinungalingan nito mga ito umano. Nakita niyo po, walang kinalaman po ang Pangulo sa malawakang korupsyon po sa ating bansa. Pero siya ang pumipirma. Pero pagdating po dito kay Adeng, nakikita na raw niya po ang anomalya na ginagawang budgeting sa ating bansa ng tinatawag niyang bonjing at Tambaluslos, mga kabayan. Nakita niyo po. Pero, pagdating naman po kay Adeng, inililigtas niya po ang ulo ng kanyang kapatid. Parang walang alam sa nangyayari. Pero pirma ng pirma. Sino po ba may accountability po sa lahat ng ito? Hindi po ba yung pumipirma at hindi chinecheck yung kanyang pinipirmahan? Hindi po ba? Nakapagtataka. Hindi tama ang proseso yan. Kaya hindi ako pumirma, hindi ako attend ng BICAM. Sabi ko, kalokohan to. Pipicture lang kami, pipirma kami, tapos papaltan ninyo lahat. Sangkatutak na, ano ba tawag? Depende kung sino. Insertion or institutional amendment. Basta todo cambio. Nakainis nga eh. So, Senator Pero hindi nainis si Senadora Amy Marcos sa kanyang kapatid.
pinirmahan niya ng pinirmahan yung mga maanumalyang ginagawang budget na isang damukal ang insertion. Nakita niyo po yung pagtatakip, pilit niya pong pinagtatakpan ang katarantaduhan at kawalanghian din umano ng kanyang kapatid. Di po ba? Isang damukal na isiningit at napakaraming insertion, lalong-lalo yung ginawa nila na 241 excuse me po, 241 billion ang naisingit nila doon sa mga blanco na sinasabi ni Congressman Ungab, Attorney Vic Rodriguez. Isiningit nila sa Bicameral Conference Committee report. Hindi po ba? Walang nakita dyan ng Pangulo. At nakita niyo po yung sinasabi ni Senadora Amy Marcos. Puro kitang baluslos lang po ang sisi, mga kabayan. At tingnan po natin sa bandang huli, malapit na pong mawala si Martin. Mga tambay. Sa mga pagdinig po ng Senate Blue Ribbon Committee, tsaka yung maski na iilan lang no, yung nangyari po sa House of Congress, I'm just going to ask your opinion. Yung mga nabanggit na mga pangalan, were those the names that you were expecting? Were there revelations there? Or are there names that you're expecting pa? Your personal assessment po sa mga pangalan po na ngayon ay naisiwalat na? Ang dami-dami pa dapat na pangalan kasi talaga nagkakagulatan. Hindi lang naman nagtatapos kay Saldi ko yan, sang katutak pa ang damay-damay dyan. Hindi ko maintindihan ngayon, nagkakaturoan, biglang yung mga senador na. Kaya nakakagulat. Ang dapat talaga dito, talagang buwagin ang buong sistema. Ang ating mga congressman, kung sino ba dyan, ang mga bumibira ng budget, alam naman natin yan, yung nakita niyo po, dapat daw po buwagin na. Ang taong bayan po, katulad ni Kamanong, gustong-gusto po mabuwag. Hindi lang po ang mga iilan-ilang congressman at iilan-ilang senador. Ang dapat pong buwagin, ang buong institusyon ng House of Representatives at ng Senado. Yang kongreso ang dapat buwagin. At wala na, i-abolish na po yan. Dahil diyan po nagsisimula, mga kabayan, ang isang damukal at napakaraming korupsyon at isang damukal na demonyong politiko umano dyan sa institusyon na yan. Dapat po yan buwagin. Kung si Kamanong lang po masusunod, yan po ay dapat i-abolish na para po yan ay hindi na magamit ng mga demonyong politiko umano sa ating bansa. Hindi po ba? At hindi po ba kayo nagtataka, mga kabayan? Mga ilang congressman daw at mga senador ang dapat ang itinuturo. Hindi po ba dapat ang unang ituro yung nasa Malacanang? Yung nasa Malacanang po ang unang-unang may accountability riyan. History po yan. Kasaysayan po sa ating bansa ang ginawa po nilang budgeting na isang damukal na korupsyon. History na po yan. Hindi po ba? Yan ang history na ibinibigay po ng tatak. Ang tatak ng Marcos, tatak ng Romualdez. Hindi po ba? Grabe. Magmula sa ama hanggang sa anak. Kasama pa ang pinsan. Hindi kaya kasama pa ang asawa? Umano, mga kababayan. Pakinggan pa po mga senador, kung dawit ba talaga. Pero itong nangyayari na nagkakaturoan, taguan, tapos ramdam na ramdam namin hanggang saldi ko lang Parang pinagbabawalan na aakyat pa sa dapat akyatin. Oo. Yun nga ang problema. Hindi talagang aakyat po Senadora Amy Marcos Umakyat na talaga at kasama na sa puno yata umano. Bakit? Nagdi-deliver na ng basura Hindi ba? Nagdi-deliver ng basura sa pinsan mo. Kisaldi ko at dumidiretso sa Malacanang. Sino ba ang nasa Malacanang? Hindi kaya ikaw, Senadora Amy Marcos, ang nasa Malacanang? Sino po? Ikaw po ba? O ang iyong kapatid? Nagtatanong lang si Kamanong. Alin po sa dalawa yon? Kung kayo ang nasa Malacanang o ang inyong kapatid ang nasa Malacanang at ang inyong hipag, hindi po ba? Sino po ba ang nasa Malacanang? Masyado po yatang pagtatakip sa inyong kapatid at paglalaglag naman sa inyong pinsan na mismong sasabihin nyo sa bandang huli ay wala na ang inyong pinsan. maintindihan yung Blue Ribbon ngayon kung tutuloy pa. Dahil yung balita, itutuloy pa, patawag daw si Martin sa si Saldi, na parehong palagay ko, wala na dito sa ating bansa. Pero,
Ang balita naman kagabi, mag-i-issue na lamang ng partial report ng committee pagkat hindi na daw maghihiring ang Blue Ribbon. Ay. Hino na nga kami. Oo. Hino na po kami kahit kay Senator Ping Lacson dahil sabi niya, kasalanan daw ng mga senador. Naku po, ano ba? Ay, mambira. Nakita niyo po, mismo yung pinsan ay wala na raw po. Sa palagay niya, wala na si Tambaluslos, mga kabayan. Wala na si Tambaluslos sa Pilipinas. Yan po sa palagay na mismo ng pinsan, mga kababayan. Alam naman po natin, may mga intelligent yan. Saka magpipinsan yan eh. Di ba? Nagkakaamuyan yan. Iisa po ang galawan yan. At iisa ang mga lugar niyan. Hindi po ba? Lugar ng mayayaman. Lugar ng mga bilyonaryo. Sila yon. Di po ba? May mga connection yan. Hindi po ba? At hindi po ba kayo nagtataka? Pati po ang Blue Ribbon, mukhang hindi na raw po itutuloy ngayon. Tatapusin na at magbibigay na lang ng report. Ibang klase. Mukha po yatang talaga po yatang pinagtatakpan nung pumalit po ang Blue Ribbon Committee Chairman na si Pampilo Lacson. Kung ito po ay may katotohanan na hindi na po itutuloy ang hearing ng Blue Ribbon Committee ay talaga pong nangangamoy mabaho at basurahan po talaga ang yang committee na yan. Magiging basurahan na po yung committee na yan. Mga kabayan, nasaan ka nakakita ng investigasyon? Nung malaman mo na merong pumunta na magsasabi na katotohanan na talagang ang ulo, ang pinakamalaking isda ay mahuhuli mo na. Pati ang mga buhaya na mga napakatatakaw sa pera ng taong bayan. Mula nung magpunta doon, si Master Sergeant Gutesa, ititigil mo ng pag-iimbestiga ng Blue Ribbon Committee. Ibang klase ka, Senator Lacson. Kung totoo ang sinasabi ni Senadora Amy Marcos, stop na agad dahil nabanggit na ang pangalan ni Tambaluslos sa Aldico at ng Malacanang. Ayaw mo na ituloy at tumbukin. Aba, mukha talagang totoo yata ang kumakalat na chismis. Mukhang may pinagtatakpan kayo. Kaya po ang tinatanong po namin ngayon, hindi kaya umano how much? How much kaya? How much? Ito po ba ang ginagamitan ng confidential fund ng Pangulo para mapagtakpan siya at mapagtakpan sila ng pinsan niya? Ito po ba ay gamit ng confidential fund? Mga kababayan, nagtatanong na po si Kamanong. Tapusin na po natin ang sinasabi ni Senadora Amy Marcos. Ito, turuan na ng turuan, samantalang lahat daw insertion. Trabaho naman namin yun. Oo. Pag pinasok ng presidente yung budget, isa-isahin namin yun. Siyempre, may mga amendment dyan, papaltan. Maraming request yung mga department, laging kulang. Ang mga LGU, maraming humihingi ng tulong. Di siyempre, hanggat kaya, papaltan o kaya pakikiusapan. Ganon talaga yun. Pero hindi lahat insertion yun. Ang sama ng dating. Nakita niyo po mga tambay, ang Pangulo po ang nagpapasok po at gumagawa ng budget po ng ating bansa. Hindi po ba? At sila lang po ang nagre-revisa. Kumbaga sa kung pwedeng may maisingit. Nakita niyo po, tapos sasabihin po ng Pangulo na wala siyang kinalaman. Wala siyang kinalaman sa budget, mga tambay, ng Pilipinas. Wala siyang alam. Alam niya naman po yung budget na sinumite ng Office of the President. Ang budget na dinadala po nila sa Kongreso at Senado. Di po ba ibabalik sa kanya yon para doon sa sinasabing approval po ng Kongreso, ng Senado at ng House of Representatives? Hindi po ba niya nirevisa yung mga ginawa ng mga demonyong ito, umano? Hindi niya nakita yung pagbabago at yung mga idinagdag at yung mga isiningit na isang damukal na insertion? Hindi niya po alam yon. Kaya katarantaduhan po ito. Mahusay lang po mag-divert ng issue para po hindi matumbok ang Pangulo at si Tambaluslos. Bakit po? Gamit po ang binabayaran umano ng mga bayarang mainstream media umano at lalong-lalong isang damukal na bayaran umano sa social media. Ginamit po yata talaga dyan ang pera ng taong bayan. Kasama pa yata dyan ang confidential fund na hindi bababa sa 4.5 billion taon-taon. Nakita nyo po? Grabe, no?
Grabe, pati po ang Senadora Amy Marcos ay pilit pong isinesave at inililigtas ang lahi niya na nagbigay po ng history sa ating bansa na isang damukal na korupsyon. May polvoron issue pa. Nakita niyo po. Kaya dito po, siya rin po mismo ang nagsasabi ang kanyang pinsan ay sa malamang ay wala na rin sa bansa. Kaya nga po, hindi nila ito iniimbestigahan at hindi nila kinukumbida man lang kahit saang investigasyon. Kahit po sa sinasabing ICI, wala. Iimbitahan pa lang daw. Pati sa Kongreso, sa House of Representatives, walang investigasyon. Ilang beses po silang nag-hearing doon. Hindi nyo po ba napansin? Hindi nila kinukumbida, hindi nila pinatatawag si Saldico at si Tambaloslos at bigla pong nawala si Saldico, hindi na bumalik at ngayon ay namamataan po sa Madrid, sa Spain, nagbubuhay hari daw po doon. Mga kabayan, at nakabili pa sa France, I think sa France, Italy, kung hindi nakakamali si Kamanong, ng bahay at marami pang bahay yan. Mga kabayan, buhay hari na po ngayon si Saldico sa ibang bansa. Ngayon, hindi rin nila pinatatawag at kinukumbida si Tambaloslos hanggang ito ay mag-resign bilang speaker. Ano po kaya ngayon ang susunod? Mismo po ang kanyang pinsan na napakatino ng pamilya, lalong-lalo ang Marcos, kung siya po ang tatanungin. Laging si Tambaloslos at Bonjing lang kanyang binabatikos. Ngayon, siya na rin mismo ang nagmarites na malamang ay wala na sa Pilipinas yan. Yan po ba? Sa bagay, napakarami pong private jet niyan. Anytime po, pwede pong lumipad dyan, umalis. Di po ba? At yung kayamanan naman po niyan ay madali naman po mailipat. Wala na pong imposible sa panahon po natin. Ang kayamanan mo ay pwede mo na ilagay. Di po ba? Kahit nga po sa mga crypto, kahit nga po sa mga Bitcoin, at kung ano-ano mga platform na po pwede mo nga ilagay ang iyong pera sa mga sinasabing mga business sa online. Hindi po ba? Dahil hindi naman po yan kinakalkal at hindi po yan yata mga iniimbestigahan kung saan galing ang pera na ilalagay mo yata dyan. At ikaw rin mismo ang may-ari niyan. Hindi po ba? Hindi na po imposible ngayon. Napakarami na pong pamamaraan nila. At isa pa, di ba? Meron po silang mga private jet at sila po yung mga politiko. At isa pa, sila po'y nagpunta at napakarami po nilang pinuntahang bansa. Hindi po ba? Laging kasama sa biyahe ang Tambaloslos ng kanyang pinsang BBM sa isang damukal na bansa na pinuntahan na taong bayan ang gumastos ng bilyong-bilyong travel ng Pangulo na ang bagsak ang ating ekonomiya. Hindi ba? Hindi po malayo na dala-dala po nila umano ang pera ng taong bayan at ito ay dinadala na nila at dinideposito umano. Hindi kaya, mga kabayan, sa mga bansa na libre ang investigasyon sa money laundering? Hindi kaya? Hindi po ba? Marami na po ngayong pamamaraan, lalo-lalo po kung itong mga tao na ito ay makapangyarihan at ubod ng dami ng pera. Hindi po ba? Kaya dito po mga tambay, buhay hari po ito. Kung totoo po ang sinasabi ni Senadora Amy Marcos na wala na ang Tambaloslos sa ating bansa, yan ba ang sasabihin din ng men in uniform na maayos at wala silang nakikitang systematic at history ng ating bansa na korupsyon na ginawa nila? Tanga na lang at bobo ang hindi makakita ng ganitong galawan ng politiko. Nagiging tangat bobo na rin po ba ang ating mga generals? Ang ating mga men in uniform generals, mga kapulisan, kasundaluhan, AFP? Kung yung mismo mga politiko nawawala na sa bansa dahil sila mismo ayaw nilang harapin ang issue ng korupsyon nila. Yan po ba ay mga totoong malilinis? Kung ikaw ay malinis, tatakas ka ba? At magbubuhay hari ka sa ibang bansa? Unbelievable. Nagtataka na lang po tayo at nagtataka si Kamanong sa mga men in uniform. Kaya po, makapag-iisip ka Bilang Pilipino, makapag-iisip ka
Nakasama rin kaya ito? Itong mga tao na ito? Itong mga general na ito? Sa mga basura na dinideliver ni Gutesa? Nakikinabang kaya rin sila sa napakalaking confidential fund ng speaker, ng Pangulo, mga kabayan, at yung mga insertion na ginawa na priority namin kayo? Hindi kaya isang damukal din ang nagiging suhol para maging bulag, pipi at bingi ang mga general natin umano? Nagtatanong lang si Kamanong kasi protektado po nila si Tambaloslos at si BBM. Wala silang nakitang korupsyon hanggang sa nakakatakas pa ito. At wala po kasi sinasampamang investigasyon Kaya malaya po ito makalabas. Wala naman pong departure order ito na pagbabawalan po ang pag-alis nito. Wala naman po Walang investigasyon ng Senado. Walang investigasyon ng Congress, ang House of Representatives. Ang ICI ay plano pa lang patawag. Wala. Kaya anytime, maluwag na maluwag umalis si Tambaloslos. Mga kabayan, kawawang Pilipinas. Dala-dala na po umano ang perang mga ninakaw nila umano sa ating bansa. Pero malinis pa rin po ang administrasyon ng Pangulo ng Pilipinas. Mga kababayan, ganyan po kagaling ka-systematic po ang gobyerno ngayon. Wala pong kumukundina na ang Pangulo ang pumipirma at gumagawa ng budgeting at nagre-revisa kung tama ang ginagawa ng Kongreso ay wala pong kinalaman sa malawakang korupsyon na ginagawa ng gobyerno ng binagong ang Pilipinas. Unbelievable. Kung wala kang kinalaman at nagtatago na ang pinsan mo, bakit kasama sa dinideliveran ng pera sa Malacanang ng napakaraming mali-malitang basura? Kung wala kang kinalaman at hindi ka kasabwat, bakit pinangalanan ng Malacanang na nakakatanggap ng isang damukal na basura galing sa delivery sa pangunguna nila Gutesa? Unbelievable. Yan po mga tambay, ang pasabog po ng isang napakalinis na mga politiko sa ating bansa, lalo-lalo po sa pamilya Marcos at Romualdez. Mga kababayan, pilit pong nililinis ni Senadora Amy Marcos ang kanyang kapatid, ang kanyang pamilya. Pero pilit naman po niyang pinasasama ang kanyang pinsan na si Tambaloslos. Pero sila po lagi ang magkakasama. Hindi po ba? At hindi po sila nag-iiwanan. Hindi kaya? Yan po mga tambay, ang ating pong komento na si Tambaloslos daw po ay wala na o baka wala na sa Pilipinas. Hindi naman po malayong mangyari yan. Napakadali po nilang lumipad at umalis sa ating bansa. Kung si Saldi ko nga, isang dali lang nawala sa Pilipinas, si Tambaloslos pa ba? Kaya nga ang gusto po ng mga Pilipino, hindi lang po si Tambaloslos ang mawala. Pati po sana mapalitan na ang gobyerno. Gobyerno na po sana ang palitan ang namumuno sa gobyerno. Hindi po ba? At saka po sila tugisin. Kung may mapalitan po ang gobyerno, napakadali na po nilang panagutin. Kung sila pa rin po ang nakaupo, malabo sa sabaw ng pusit na sila'y managot. Tatakas lang po yan. At matatabunan na po ang issue ng korupsyon. Dahil nasa kanila ang malalaking mainstream media at social media na binabayaran nila umano. Hindi po ba? Madali nilang tabunan yan at palitan at i-divert ng ibang issue kung sila pa rin na nakaupo. Mangyayari lang po na sila ay mapapanagot sa ginawa nilang systematic na korupsyon kung wala sila sa kapangyarihan. Real talk. Maraming salamat po sa nagusto po ng ating Tambayang Makabayan sa YouTube at TikTok. At ganun din po sa mga subscribers po natin. Thank you po. At syempre po sa mga nagbibigay po ng tulong at biyaya. Thank you rin po sa inyo. Shoutout po sa inyo lahat. At sa mga nagko-comment po, comment, like, share, and subscribe. Maraming salamat din po. At ipanalangin po natin at idasal po pagsama-samahin po natin na maingatan po ang pamilya Duterte, ang Vice President,
ang dating Pangulong Duterte na maingatan po sila sa kapahamakan at mailayo po at madagdagan po ang buhay at kalakasan ng ating dating Pangulong Duterte at makabalik po siya at makalabas ng kulungan sa lalong mabilis at makabalik sa ating bansa. Maraming salamat po sa mga dasal, mga kababayan. At ganun din po mga tambay, tayo po'y magdasal at nang tayo po'y maingatan at ang ating buong sambayanan, mga kabayan. Maraming salamat po. Ingat-ingat po tayo. Paalam. Bye-bye.